Sa pagpapatuloy sa building na tinutuluyan nila, maririnig ang kanyang tinig ng sakit. Sinabihan niya si Shayna na dahan-dahan lang ang pagkakatali sa kanyang braso, at kailangan niya pa ng practice para sa ganitong gawain. Kaya naman pinagawa niya ito kay Lian. Banggit pa nito kay Lian, ang kontrol ko ay masyadong mahina kaya baka hindi matansya ni Shayna ang kanyang puwersa sa pagtali ng aking sugat, kaya ramdam ko ang sakit. Wika nito ng mahinahon. Biglang sumagi naman sa isip ni Mo ang malakas na mutant zombie. Banggit pa ni Mo sa kanyang sarili, maaaring maging ganoon din kalakas si Lian at Shayna kung sila ay dramatical na mag-i-improve. Dagdag pa niya, kung sila ay magiging ganoon kalakas o higit pa, ito ay magiging kasiya siya. Aniyang nakangiti at pinagmamasdan ang nagpapakyut na si Shayna. Nang biglang higpitan ni Lian ang pagkakatali sa kanyang braso, pasigaw naman si Mo sa sakit at sinabing, "Bizit." Ang sakit. Nawala ng sandali ang focus niya sa pagkontrol sa lakas. Bakas naman sa kanyang mukha ang matinding sakit. Aroy yan kasi san-san ka nakatingin. Nang matapos may bandahan ang kanyang sugat, mabilis niyang sinuot ang kanyang damit habang si Lian ay nagtatakip ng kanyang mata. Ilang sandali, nakangiti si Mo at sinabing, oras na para ibigay sa kanila ang gel. Kinuha niya ito sa kanyang makapal na jacket. Pinagmamasdan ito ni Mo nang nakangiti. Sa kanyang kuryusidad, inamoy niya ito. Sa kanyang pagkabigla sa amoy ng gel na nakakatakam, wika ni Mo sa kanyang isip, ang mga naunang gel ay hindi ganito, pero bakit ngayon masarap amuyin na parang gusto kong kagatin? Balak pa niya itong lunukan, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili at umiling-iling. Doon niya napagtanto na naapektuhan siya ng pag-iisip nila Shayna at Lian, habang ang dalawa ay takam na takam sa hawak ni Mong Gel. Kaya naman hinati na ito ni Mo sa dalawa. Inabot niya ito kay Shayna. Wika naman ni Shayna, ito ay labis at napakapuro. Kita naman sa kanyang mukha ang bahagyang pagkabahala. Isinubo ni Shayna ang isa kay Lian. Sa isip naman ni Mo, si Shayna ay hindi mag-i-evolve ng kapareho kay Lian at baka hindi niya kayanin ang puwersa mula sa pure virus. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Makikitang isinubo na ni Shayna ang gel nang napaungol ito at nakaramdam ang sakit at init sa katawan. Ganun din ang nararanasan ni Lian nang biglang tumaas ang tensyon. Makikita ang dalawa na nag-aapoy sa matinding killing intent, at bumabalot sa kanila ang malakas na pulang aura, napasigaw si Mo sa kanyang nasaksihang pag-i-evolve ng dalawa. Nasabi na lang ni Mo sa kanyang isip, ang nilalamang virus sa gel ay mas malakas kaysa sa mga una at ramdam ko ang matinding pressure mula dito. Ani Mo sa kanyang isip na may takot at pangamba. Kita naman ang panginginig ng dalawa at nanlilisik na mga mata ng mga ito. Kaya naman, sinabihan ni Mo ang mga itong magpakatatag. Makalipas ang 3 araw, habang gamit ni Mo ang kanyang binocular, nakangiting ito at nagwikang, nakakamangha. Ngayon ay inabot ng 3 araw bago matapos ang kanilang ebolusyon. Masayang wika niya sa kanyang sarili. Dagdag pa niya, akala ko hindi nila ito makakayanan. 3 araw silang nagngingit-ngit sa galit at nababalot ng kakaibang aura, at hindi ko sinubukang gambalain sila gamit ang aking spiritual na kapangyarihan. Maswerte, nakayanan nila. Salamat sa Diyos. Nang biglang nagsalita si Shayna, may naalala akong bagay. Tumaas naman ang tinig ni Mo at nagtatakang nagtanong, ang memorya mo ba ay bumalik na? Sagot ni Shayna, naalala kong sinansangan mo ako. Pasigaw na wika nito habang itinuro si Mo. Dagdag pa niya, pinisil mo ang pisngi ko, tinanggal ang aking damit at nagkunwaring tinulungan akong maligo. Kita naman ang pagkahiya at pamumulan ng mukha ni Shayna. Aroy, yari ka Mo. Bahagya namang pinagpawisan si Mo sa sinabi ni Shayna. Napaisip naman si Mo na akala niya ay maalala ni Shayna ang nakaraan at magpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para rito. Wika pa ni Mo sa kanyang isip, hindi ko inaasahan sa'yo na baka sabihin mong pakasalan kita, at least kahit man lang sabihin mong salamat o halik. Muling nagsalita si Shayna, di ba ito ang tinatawag na nananching, sa inyong mga tao? Aniyang may pagtataka, gulat naman ang sagot ni Mo, sa aming mga tao. Tugon ni Shayna, ikaw ay tao, ako ay hindi. Wika ni Mo, tama ka, ikaw ay hindi na tao.
Ano pa ang naaalala mo? Aniyang may pagkabahala. Banggit ni Shayna, ramdam kong napakaraming bagay ang nakatingin sa aking isipan ngunit madami rin ang naglaho. Kita naman sa mukha ni Shayna ang pagkabigo at pag-aalala. Naisip naman ni Mo na naalala niya lang ang mga bagay na nangyari matapos siyang ma-infect ngunit ang mga bagay na bago pa ito ay hindi niya matandaan. O baka ayaw na niyang ito maalala dahil sa mga pangyayari, hindi maganda at nagpagbago sa kanya. Aniyang may pagkabahala. Muling nagsalita si Shayna, siguro mas mainam na ito, wag mo lang akong tingnan ng ganyan. Sandali na tahimik si Mo at tumawa. Wika niya, sa tingin ko naka-recover ka na ng maayos at nababasa mo na ang mga ekspresyon ko. Matapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Mo, oras na. Maraming oras tayong nasayang. Kinuha niya ang kanyang jacket at sinabi ang kanilang destinasyon, sa college town. Sa college town, ang dating masayang lugar na puno ng pasyalan at kasiyahan, ngayon ay umiihip ang malakas at mahalumigmig na hangin. Wala na itong dating sigla, para na itong ghost town. Nagkalat ang mga bangkay ng zombie at tao sa lugar na ito. Makikita ang tatlo na nakarating na rito. Napansin ni Mo ang isang naglalakad na zombie. Magandang timing, nakangiting wika ni Mo sa kanyang isip, at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang kontrolin ito. Inutusan niya itong usise ng buong paligid. Banggit pa niya rito, ang lugar na ito ay masyadong popular kaya naman pinag-iingat kita. Makikita naman ang zombie na naglalakad sa kalye. Nang makita ni Mo na walang panganib, sinabihan niya sina Lian at Shayna na umabanti na. Napatikip naman ng ilong si Mo sa amoy ng mga bangkay ng mga patay na zombie. Nagsalita naman si Shayna, hindi mo ba gusto ang amoy ng mga ito? Sumang-ayon naman si Mo. Tanong ni Shayna, kung bakit, kita naman sa mukha nito ang kuryosidad. Napakamot naman sa kanyang mukha si Mo at sinabing, mahirap ipaliwanag. Sa isip naman nito, sino ba namang baliw na tao ang gusto ng ganitong amoy? Sagot naman ni Shayna, gusto ko ang amoy na ito, pero kung ayaw mo, maaari akong magkunwaring ayaw ko nito. Dagdag pa niya, ang alaala ko, ang babae ay kailangang gawin iyon. Napahawak naman si Mo sa kanyang ulo at napabulong, babae. Ano kayang kabaliwan ang nasa isip ni Shayna? Aniya, may pagkabalisa. Banggit niya pa kay Shayna, hindi mo kailangang gawin iyon. Isang babaeng zombie ka kaya natural lang na magustuhan mo ang ganitong amoy. Ani Mo, may pilit na tawa. Sagot naman ni Shayna, totoo ba? Wika naman ni Mo, hindi ako magagalit sa iyo kahit ano pa man ang mangyari. Katulad ni Lian, nakangiting banggit ni Mo. Sagot naman ni Shayna, pero minsan gusto kitang kagatin. Okay lang ba yun? Kita naman sa mukha ni Shayna ang pamumula. Iniba naman ni Mo ang usapan at sinabing, ang puppet natin ay nakakalayo na at kailangan natin itong sundan. Ani Mo, may pilit na tawa. Nang biglang naputol ang kanyang koneksyon sa zombie, nabigla naman si Mo dahil dito. Tinanong naman ni Shayna si Mo kung ano ang nangyari. Sagot naman ni Mo, ang puppet na zombie, patay na. Kita naman sa mukha ni Mo ang pagkaseryoso at pag-aalala. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang makita ang puppet na zombie sa harapan ng isang music bar. Pagpasok nito, ay may umatake mula sa likuran at ito ay bumagsak. Sambit naman ni Mo, inatake ang puppet na zombie nang pumasok ito sa loob ng bar. Maaring isa itong mutant zombie, ani Mo, may seryosong mukha at pagkabahala. Banggit naman ni Mo kay Shayna, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sagot naman ni Shayna, sa malayo. Wika naman ni Mo sa kanyang isip, si Lian ay normal ang reaksyon kaya maaring tao ang may gawa nito na nasa loob ng bar. Kaya naman inihanda niya ang dalawa upang siyasatin ang sitwasyon. Nang makarating sila Mo sa bar, nakita nila ang walang buhay na zombie. Sa isip naman ni Mo, ang gel ay naroon pa at hindi nasira ang katawan, kaya hindi mutant ang may gawa nito. Dagdag pa niya, si Lian ay may kakaibang reaksyon. Siguradong may mali sa bar na ito, sigurado iyon. Ani Mo, may pagkabahala. Kaya naman muling ginamit ni Mo ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng zombie at kumuha ng isa mula sa labas.
Banggit pa ni Mo, gagamitin ko siya upang maging pain at magtatago upang mahuli kung sino ang may gawa nito. Kaya naman pinakilos na niya ito. Ilang sandali pa, makikitang naglalakad ang zombie sa loob ng bar. Si Mo naman ay nakatago at nagmamasid. Sa pagpapatuloy ng zombie, sinipa nito ang isang pinto at nawasak ito. Nagpatuloy ang zombie sa paglalakad. Naisip naman ni Mo, ang zombie ay gumagawa ng ingay, ngunit nananatiling tahimik sa loob ng bar, aniya sa kanyang isip, may pagtataka. Napansin din niya si Lian, may ibang pakiramdam ito sa bar na ito. Bakas naman sa mukha ni Lian ang kakaibang reaksyon. Kaya naman muling inutusan ni Mo ang zombie na magpatuloy. Nagpatuloy naman ang zombie sa paggawa ng ingay sa loob ng bar at isa-isang winasak ang pinto ng bawat silid na kanyang madadaanan. Banggit naman ni Mo sa kanyang isip, ikaapat na pinto na ito, at kung ito ay isang mutant, sigurado lalabas na ito. Siguro ay isang survivor, aniyang nagtataka. Nang biglang may sumulpot sa likuran ng zombie at inatake ito sa ulo, dahilan ng pagkamatay nito. Sa pagkakita ni Mo sa pangyayari, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala, isang lalaking survivor nga. Nakatayo ito sa harapan ng bangkay ng zombie. Matapos nitong mapatay ang zombie, sumigaw ito, lumabas ka na. Alam kong nariyan ka lang. Natuwa naman si Mo sa narinig at sinabing, buhay pa siya at meron talagang kakaiba sa kanya, banggit nito sa kanyang isip, nakangiti. Lumabas naman si Mo at sinabing, anong itatawag ko sa'yo? Humarap naman sa kanya ang lalaki, may seryosong ekspresyon, at humugat ng isang kutsilyo at tumakbo patungo kay Mo. Naisip naman ni Mo na ito ay lalaban, kaya naman itinaas din ito ang kanyang dagger. May kinuha naman ang lalaki sa kanyang jacket, isang pulang bagay, at ibinato ito kay Mo. Mabilis naman itong hinati ni Mo. Sumalpok ang pulang pulbos sa kanyang mga mata, dahilan ng pagkapit at pag-ubo ni Mo. Ang bagay pala iyon ay isang chili powder. Mabilis na lumapit ang lalaki kay Mo at akmang aatakihin ito gamit ang isang sandata sa kanyang likuran, subalit nahulog ito nang pigilan siya ni Shayna gamit ang kanyang espada, sabay na pagtutok nito sa leeg ng lalaki. Sa paglingon ng lalaki, napagtanto nitong isang babae ang pumihil sa kanya. Dahil sa paglingon ng lalaki, bahagyang nasugatan ang leeg nito. Sinabihan naman ni Mo si Shayna, huwag mo siyang patayin. Habang hawak pa rin niya ang kanyang mga mata, makikita naman ang seryosong ekspresyon ni Shayna. Nang may baba ni Shayna ang kanyang espada, napabuntong hininga ang lalaki at wika, akala ko mamamatay na ako. Nang bigla siyang sip-a ni Shayna sa likuran. Nanginginig naman ang lalaki at nakaramdam ng sakit. Wika naman ni Shayna, may mataas na tinig, sinabi mo bang hindi kita kayang talunin? Bakas naman sa lalaki ang pagkatakot kay Shayna. Hinawakan naman ito ni Shayna sa kanyang jacket at iniangat. Wika naman ng lalaki, nanginginig sa takot, anong ginagawa mo? Bigla naman itong sinampal ni Shayna at sinabing, ang sampal na ito ay bagay lang sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng di nais, gagawin ko ito ulit. Natulala naman ang lalaki at nagtanong, bakit? Samantala, si Lian ay binabasa ang isang towel at pinunasan ang mata ni Mo. Banggit naman ni Mo, masakit, kaya naman hinaypan ito ni Lian habang hawak nito ang kanyang kokomilon at namumula. Wika naman ni Mo, mas maayos na ngayon. Aroy, sino ba namang hindi bubuti niyan, Mo? Nang mapansin ni Mo ang sandata, ang kutsilyo na gagamitin sana sa kanya, banggit pa ni Mo, ang kutsilyo, kakaiba. Mahusay ang pagkakagawa. Ito ay normal lang sa sharpener, ngunit hindi ko alam kung gaano katalas ito at puno ng bahid ng dugo ng zombie. Kahit sino ay pwedeng maging infected, magasgasan lang nito. Dagdag pa ang chili powder na ginamit niya, magaling na kombinasyon para sa pag-atake sa isang taong. Ang lalaking ito ay may ibubuga, wika ni Mo, nakangiti. Sa loob ng bar, maririnig ang magkakasunod na lagapak ng sampal. Gawa ito ni Shayna. Bakas sa mukha ng lalaki ang pagkalamog ng kanyang pisngi. Sinabihan ni Mo si Shayna na bitiwan na ito. Mabilis na ginawa ito ni Shayna, at napasigaw naman sa sakit ang lalaki nang mabuwal siya.
Ilang sandali pa'y tumayo ang lalaki at sinabing, anong gusto ninyo? Inatake ko kayo, pero may dahilan ako. Wika nitong may mataas na tinig at pagkatakot. Sumagot naman si Mo, may dahilan man o wala, paano mo ipapaliwanag ito? Wika ni Mo habang hawak ang pinaglagyan ng chili powder. Sagot naman ng lalaki, akala ko'y masasamang tao kayo. Wika nitong may mataas na tinig. Sumagot naman si Mo, huwag kang magkaila. Alam kong kabisado mo ang lugar na ito, at siguradong dito ka naninirahan. Natahimik ang lalaki sa sinabi ni Mo. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala, na parang may tinatagong sekreto. Sa isip naman ng lalaki, gusto ko lang naman kunin ang kanilang atensyon at upang mailayo sila rito. Halata sa mukha nitong tensyonado. Tanong naman ni Mo, kinakabahan ka, hindi ba? Tama ako, seryosong wika ni Mo. Sagot naman ng lalaki, ano ba ang gusto ninyo? Supplies. Sa totoo lang, mahirap lang ako, at binubuhay ko lang ang aking sarili, aniyang may kabadong ekspresyon. Diniin ni Mo ang kanyang braso sa leeg nito, at nasaktan ang lalaki. Wika ni Mo, huwag ka nang magsinungaling, loko ka. Sagutin mo ang tanong ko kung ayaw mong mamatay. Wika nitong may seryosong mukha at pagkainis. Dahil sa ginawa ni Mo, kinabahan ang lalaki. Napalunok ng laway si Mo sa inis. Sagot naman ng lalaki, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa akin. Inatake kita, kaya marapat lang nabigyan mo ako ng parusa, sa tulad kong talunan. Ang buhay ko'y sa iyo na kung gusto mo. Bigla namang ibinaba ito ni Mo, at muli itong napaupo at nakaramdam ng sakit. Banggit ni Mo, ang taong ito'y matigas. Kung hindi mo sasabihin sa akin, ako na ang tutuklas nito. Lian, dalhin mo siya, wika ni Mo, may seryosong mukha. Hinawakan naman ito ni Lian sa balikat. Nabigla ang lalaki at nabighani sa ganda ni Lian. Ilang sandali pa'y napasigaw ito sa sakit dahil sa ginawa ni Lian na pag-armlock dito. Wika ng lalaki, nagmamakaawa kay Lian na sasama na siya basta't huwag lang baliin ang kanyang braso. Kita naman ang pagkaseryoso sa mukha ni Lian. Tanong naman ng lalaki sa kanyang isip, ang mga babaeng ito ay malalakas. Sino ba ang lalaking iyon? Tinutukoy si Mo. Sa isang silid, may numerong 617. Itinuro ito ni Mo. Nagtataka naman ang lalaki sa ginawa nito. Wika ni Mo, nakangiti, halika na. Huwag kang mag-alala. Sa isip naman ng lalaki, ano kaya ang kanyang pakay? Kita naman sa mukha nito ang pagkabahala. Nang muli silang huminto at muling itinuro ni Mo ang isa pang pinto, napaiwas naman ng tingin ang lalaki nang banggitin ni Mo ang warehouse, at bahagya itong kinabahan. Kaya naman nahuli siya ni Mo at sinabing, okay, alam ko na. Ang iyong mga mata ay nakatutok lang sa akin habang tayo ay paparito. Subalit nang iniwas mo ang iyong tingin at napayuko nang tayo ay dumaan sa warehouse, nakangiti, wika ni Mo sabay snap sa kanyang daliri. Dagdag pa niya, nang binanggit ko ang warehouse, naging tensyonado ka. Hindi mo mate atago iyon, kaya naman sinipa ni Mo ang pinto ng warehouse at nawasak ito. Sa paglalakad ni Mo sa loob ng warehouse, nakita niya ang isang refrigerator. Wika ng lalaki, ito ang aking storage room. Dahil nahanap ninyo ito, kunin ninyo na ang lahat ng inyong gusto. Aniya, may pag-aalala, hinawakan ni Mo ang refrigerator at itinulak ito, at nakita niya ang isang pinto. Dahil dito, napaupo na lamang ang lalaki na parang nawala ng buong lakas. Dahan-dahan binuksan ni Mo ang pinto, nang biglang sumulpat ang isang babae. Mabilis itong gumalaw at may hawak. Napasabi na lamang si Mo, buwisit. Wala na akong oras para magtago. Wika nito, may pagkabahala. Dahil wala na siyang maisip, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang pigilan ito. Nang papalapit na ang pag-atake ng babae gamit ang kutsilyo, mabilis naman itong nakatalon pa atras at napasabing, muntik na ako doon. Wika nito, may kabadong tinig. Kaya naman sinabihan niya itong, sino ka? Lumabas ka, sigaw ni Mo habang nakataas ang kanyang dagger. Naglalakad naman palabas ang babae habang ito ay umuubo at sinabing, pakawalan ninyo si Shebin. Aniya, may mataas na tinig.
Sa bahagyang pagtaas ng tensyon sa paghaharap ni Mo at ng babaeng may hawak na kutsilyo, habang hawak pa rin ni Lian si Shin Bin, wika ni Mo sa kanyang sarili, muntik na iyon. Kung hindi ko siya naapektuhan ng aking spiritual tentacles, maari na putol na ang lalamunan ko. Aniyang may pagkabahala. Dagdag pa niya, hindi ko akalain na gagana ang aking spiritual ability sa isang tao, subalit bahagya lang ang epekto nito upang makontrol ang isang tao. Gayunpaman, hindi ko masasabi na ito ay labanan ng mga master, at kung sino man ang magkamali sa amin ay tiyak ang kamatayan. Muling napasigaw ang babae at sinabing, pakawalan ninyo siya. Sagot naman ni Mo, bakit ko gagawin iyon? Wika ni Mo, may seryosong mukha. Dahil dito, itinaas ng babae ang kanyang kutsilyo at tumakbo upang umatake kay Mo. Napansin ni Mo ang mabagal na galaw nito. Wika ni Mo sa kanyang isip, kung mahina ka, huwag kang magpanggap na malakas. Nabigla naman si Mo nang mabilis na kalapit ang babae sa kanya at ang kutsilyo nito ay malapit na sa kanyang mata. Kaya naman muling ginamit ni Mo ang kanyang abilidad upang makaiwas dito. Bakas sa mukha ni Mo ang labis na pagkagulat at pagtataka. Kaya naman, napagtanto ni Mo na ang babae ay may seryosong sakit at mahina sa ngayon, subalit ito ay malaking banta sa kahit sino. Aniyang nababahala, dahil sa pag-iwas ni Mo, nadapa ang babae at nakaramdam ng sakit. Dagdag pa ni Mo, hindi siya mabilis. Ngunit ito ay di kapani-paniwalang nakapag-react sa kritikal na sitwasyon ng aming laban. Matapos kong magamit sa kanya ang aking abilidad, nagagawa niya pa rin akong mahawakan. Ang babaeng ito ay mayroong espesyal na abilidad. Makikita naman ang babaeng hindi pa nakakatayo sa pagkakadapa nito. Si Lian ay naramdaman na ito mula pa ng una, kaya naman ito'y kamangha-mangha. Pinagmamasdan naman ni Lian ang tumatayo na babae ng may seryosong mukha, kaya naman kinontrol ni Mo si Lian. Muling ginamit ni Mo ang kanyang abilidad sa babae upang mahuli ito. Gulat naman ang mababakas sa mukha ng babae sa bilis ni Mo. Napasigaw si Shin Bin, anong ginagawa mo? Pakawalan mo siya, wika nito kay Mo nang may mataas na tinig at pag-aalala. Banta naman ni Mo kay Shin Bin, kung ayaw mong saksakin ko siya sa mukha, huwag kang gumalaw, aniya, nakangiti. Biglang sumakit ang ulo ni Shayna at sinabi, may naalala ako. Tanong naman ni Mo, talaga? Sagot ni Shayna, ang lalaking katulad mo sa pelikula ay isang kontrabida, di ba? Pilit na napangiti si Mo dahil sa sinabi nito. Sagot naman ni Shin Bin, tama ka. Anong klaseng lalaki ka? Bumubuli ka sa isang mahinang babae, pasiga na sambit nito. Hindi may pinta ang mukha ni Mo sa sinabi ni Shin Bin at nagwika, siya ang unang nagsimula ng laban, hindi ba? May mali sa inyong dalawa. Bakit kayo nagsimula ng laban? Pagtatakang tanong ni Mo sa babae. Pasiga na sagot ng babae, kayo. Hinuli ninyo si Shin Bin at tinalo. Gusto ko lang siyang iligtas. Napabuntong hininga si Mo at sinabi, hindi ako ang nauna. Siya ang unang umatake sa akin. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ipinakita niya ang kanyang pulang mata na tinamaan ng chili powder. Natahimik ang babae, at pagkaraan ng ilang sandali ay natawa. Sabi nito, ang chili powder ay gumana pala. Natuwa ito. Seryosong tanong naman ni Mo, ikaw ba ang may plano noon? Seryosong sagot ng babae, kung hindi siya humingi ng tawad sa'yo, ako na ang humihingi ng despensa. Tinalo ninyo na siya, kaya pakawalan ninyo na siya, aniya, may seryosong mukha. Bulong ni Mo, huwag kang magmadali. May itatanong pa ako sa'yo. Muling sumigaw si Shin Bin, anong gusto mo? Huwag mo siyang hawakan. Nag-aalalang wika nito. Sabi naman ng babae, huwag kang mag-alala. Nakita mo ba ang dalawang magagandang babaeng kasama niya? Hindi ang katulad ko ang tipo niya, aniya, may mahinahong tinig. Matapos ang tensyon sa eksenang iyon, sinabi ni Shin Bin, na may mataas na tinig pero noong una. Sumagot ang babae, habang umuubo, kalimutan mo na iyon. Hindi natin sila kayang labanan, at isa pa, hindi tayo makakatakas sa kanila. Napaupo ang babae, hinawakan ni Mo ang babae, inilapit sa kanya, at pabulong na nagtanong, may espesyal na abilidad ka, hindi ba?
Sagot ng babae, nang may mahinang tinig, kung hindi ako nagkakamali, ginamit mo ang iyong espesyal na abilidad sa akin. Ikaw ay may espesyal na abilidad, hindi ba? Si Shin Bin ay masyadong nagmamadali kaya nakagawa siya ng isang bagay na radikal. Ginawa niya iyon para sa akin, kaya pakawalan ninyo na siya. Muli, hinawakan ni Lian si Shin Bin at nakaramdam ng sakit. Sabi ni Mo, naiintindihan ko kung bakit niya ginawa iyon para sa iyo, pero ang gusto kong malaman ay ang tungkol sa iyong espesyal na abilidad. Wala akong pakialam sa bulok na relasyon ninyong dalawa. Sinagot ng babae, ang aking abilidad ay tinatawag kong bullet time. Bininyagan ko ito, kaya kung i-enhance ang bilis ng aking reaksyon sa napakaikling oras, parang nagagawa kong pabagalin ang oras. Naisip ni Mo, kung magagamit ito ng tama, maari itong maging trap card. Sinabihan ni Mo ang babae, na nakangiti, masyado kang tapat. Sagot ng babae, nga pala, hindi ba't mayroon ka ring espesyal na abilidad? Sabihin mo sa akin, hindi mo ba kami sasaktan? Hostage mo na kaming dalawa kaya wala na kaming magagawa. Ano pa ang kailangan kong sabihin? Naisip ni Mo, habang nakangiti, napakatalinong babae. Napalingon siya kay Shin Bin. Dagdag pa ni Mo, akala ko si Shin Bin ang may utak nito, mali pala ako. Kung nasa ayos lang ang kalusugan niya, maari siyang maging malakas at hindi siya mananatili sa lugar na ito. Kita naman ang pagkabahala at pag-ubo ng babae. Sa pagpapatuloy ng kasunduan ng dalawa, sinabihan naman ni Mo si Lian na pakawalan na si Shin Bin. Ilang sandali pa, napaupo ang tatlo sa kama. Wika ni Mo na nakangiti, salamat sa chili powder mo, dahil dito kailangan naming magpahinga sa lugar na ito. Tanong naman ng babae, natalo mo na siya, hindi ba? Ano pa ang gusto mo sa amin? Tanong nito kay Mo, may pag-aalala. Inabot naman ni Shin Bin ang isang upuan sa babae at sinabing, masyado ka pang mahina, umupo ka muna, ani nito, may pag-aalala. Sagot naman ng babae, wag na. Wika naman ni Mo, sa tingin niyo ba isa akong walang hiyang bastardo? Nakangiting wika nito, kaya naman naupo na rin ang babae at nagpasalamat. Sambit naman ng babae, ang girlfriend mo ay pamilyar sa akin, siya ba ay taga-X-City din? Tanong nito kay Mo. Sagot naman ni Mo, taga-X-City ka rin ba? Sagot naman ng babae, oo, at naalala kong siya ay isang campus belle, napakaswerte mo sa kanya. Nagpakilalang naman ang babae, siya ay si Lin Luenkyo, isang freshman major sa English at si Shin Bin ay major sa physical education. Huwag niyo siyang kutsain, isa siyang mabuting tao, medyo may pagka-neurotic lang. Sagot naman ni Shin Bin, hindi ako ganoon dahil yun sa kanila sa nakaraan. Naisip naman ni Mo na maaaring naka-encounter sila ng hindi mabubuting survivor. Dagdag pa niya, ang lahat ay nagkaroon ng nervous tension nang nagsimula ang Doomsday. Nang simula akala ko ay hindi ko makakasama si Lian, subalit hindi ko inaasahan naririto siya ngayon. Nakangiting namang nagtinginan si Lian at Mo. Sinabi naman ni Luenkyo kay Shin Bin na hindi sila ganoon, dagdag pa nito, tama ako, di ba? Tanong naman nito, ano ba ang dahilan bakit kayo nakarating dito? Tumakas din ba kayo mula sa University City? Sagot ni Mo, hindi, gusto naming makapunta roon. Seryosong pag-uusap ng dalawa. Nabahala naman si Shin Bin dahil sa sinabi ni Mo at nagwikang, nababaliw na ba kayo? Ako at si Luenkyo ay umalis doon makalipas ng 3 araw at ngayon gusto niyong pumunta doon. Wika nito, may mataas na tinig at pagkabahala. Banggit naman ni Luenkyo, mas mabuti nang huwag na kayo pumunta doon. Nag-aalalang wika nito. Dagdag pa ni Luenkyo, mukhang hindi naman mahirap sa inyong humanap ng matutuluyan at mga pagkukunan ng supply, habang naghihintay ng tulong mula sa National AIDS. Kahit matagalan man ang rescue team, mahirap ang koneksyon sa labas na mundo at kung tuluyan man itong naputol, sigurado mayroon pa ring puwersang gag-abay sa mga survivor. Tahimik naman nakikinig si Mo. Naisip naman nitong, napakaraming niyang idea, kung hindi ko kasama si Lian at Shayna, maaaring ganoon din ang aking gagawin. Subalit sila ay isa ng mutant zombie, hindi sila mabubuhay kung walang ang mga gel. Hindi kailangan naming tumuloy dahil meron kaming kailangan gawin din at kung kayo ay nagmula doon, maaari bang sabihin mo sa amin ang tunay na kalagayan ng lugar na yon? Wika ni Mo sa dalawa.
Sagot naman ni Luankyo, okay, magkasundo tayo, wika nito habang nauubo. Masayang wika naman ni Shibin, maswerte kayo, dahil si Luankyo ay core member ng self-rescue ng X-City University. Kaya alam niya ang tunay na sitwasyon sa loob ng campus. Aniyang may pagmamalaki. Naisip naman ni Mo, si Shibin ay proficient fighter, subalit hindi ito ganoon katalino. Dagdag niya, kaya sila ay nasa mahinang posisyon. Ang isang self-rescue team ay isa lang bluff, ang masama pa nito ipinapakita niya ang kanilang nalalaman.